na po ba kayo makinig mga kapatid? Okay, ang ating pong topic ngayon ay may pamagat na New Beginning. Everybody say, New Beginning. Alam niyo po, lahat po ng bagay may pasimula. Kung ang taong 2023, hindi naging maganda ang ating simula, hindi naging maganda ang takbo ng ating personal experience sa taong 2023, I tell you kapatid, sa taong 2024, hakbangan mo ng isang bagong simula. Maraming tao nakaranas ng pagpapala sa taong 2023. But, ang importante po ngayon, hindi na po yung 2023. Ang importante po ngayon, yung 2024. Maraming tao, hindi naging maganda ang taong 2023. Pero huwag kang papayag na ang taong 2024 ay hindi pa rin magiging maganda ang buhay mo. Ngayon, papaano po nating mararanasan na magiging positibo ang buong taong 2024? Kapatid, nakasalalay sa iyo ang magandang mangyayari sa buhay. Makinig po kayo mabuti. Kung ano po yung ating nararanasan ngayon sa buhay. Anumang klase. Physically, mentally, emotionally, financially, yan po lahat ay bunga nung ginawa mo kahapon. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nagnanais na ang taong 2024 ay maging positibo ang mararanasan natin, napakahalaga kung papaano mong sisimulan ang taong 2024. Excited na ba kayo mga kapatid? Sa Bible po kasi meron po akong ituturo sa inyo. Sa Bible po, napakarami niyang pera. Napakataas ng kanyang posisyon. Halos para siyang magnetic sa pera, sa salapi during that time. Meron siyang mataas sa katungkulan sa gobyerno. Pero alam niyo po, kung malalim po nating isi-search ang buhay niya, hungkag, malungkot, hindi po siya masaya. Bagamat meron siyang mataas sa posisyon, meron siyang nagkakamal siya ng napakaraming pera, tuloy-tuloy, continually po yun, tuloy-tuloy po yun, continue po yun, pero never po siyang naging masaya. Pero, nang dumating sa buhay niya, na nagkaroon siya ng bagong simulain, dito po nagsimula na naging may kulay at naging masaya ang kanyang buhay. Kaya po, sa oras na ito po yung atin ngayong pag-aaralan. And I believe na sa taong 2024, magiging inspirasyon po natin ang mensaheng ito. At hindi po pwede kasing tayo po'y magkiklaim lang, magdideklara lang, pero wala po tayong gagawin sa ating mga buhay. Kahit tayo po'y paulit-ulit na magkiklaim, magdideklara ng isang masagana at pinagpalang buhay, pero wala po tayong gagawin mismo sa ating buhay, lahat po ito ay useless. Pero kapag yan po ay naging partner, naging combination, tayo nagdideklara, tayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, at tayo may ginagawa para po sa ating mga deklarasyon, asahan niyo po, lahat po yan ay magdudulot po ng positibong experience sa ating buhay. Okay, ito po ang aking pong ituturo ngayon sa inyo ay yung pong buhay po ni Sakeo. Sino po ba si Sakeo? Si Sakeo po ay isa sa government official during that time. Siya po ay BIR sa ating kapanahunan or Chief Tax Collector. Siya po ay may mataas na posisyon sa gobyerno. Siya po ang pinaka-head ng kolektor ng mga buwis during that time. At siya po ay napakayaman, sabi po ng Bilbia. At dahil po sa kanyang kayamanan ay wala na po pwede pang ibigay irigalo sa kanya na makapagpapasaya sa kanya sapagkat afford ni Sakeo bilihin lahat kung ano ang gusto niyang makapagpapaligaya sa kanya. Pero isang araw po, dumating sa buhay po ni Sakeo na hindi na po nakapagbibigay ng dulot ng saya at galak. Ang salapi, posisyon, magagandang damit, magagandang bahay, magagandang sasakyan. Lahat po yun ay
isang basura na lang sa kanyang paningin sapagkat meron siyang hinahanap na kaligayahan na hindi niya matagpuan. Kaya po isang araw, nang nababalitaan niya po madalas ang patungkol sa Panginoong Hesus, kung papaanong si Jesus ay nangangaral ng isang bagong aral na kakaiba ang dulot sa mga taong nakakapakinig. Kung papaanong si Jesus ay nakapagpapagaling right on the spot na hindi na kailangang umubos ng malaking pera, salapi at magpagamot sa mga doktor, naranasan po ni Sakeo ang magkaroon ng pagkauhaw, kasabikan na maranasan po ito. Kaya po sa oras na ito mga kapatid, atin pong basahin sa Biblia ang binabanggit po ng Luke chapter 19, beginning verse 1 up to verse 10. Basahin ko muna po sa inyo sa English, sa NIV version. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Verse 3, he wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Verse 6. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. And last, verse 9 and verse 10, Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. Last verse, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So, makikita po natin, itong si Zacchaeus ay nabalitaan niya po ang ating Panginoon na nangangaral. At napakaraming tao po doon sa lugar na yon. At sabi po doon ay si Zacchaeus po ay isang pinuno ng maniningil na buwis. At sinikap po niya na makita si Jesus o makilala kung sino itong Jesus na ito. At iniwan niya pansamantala ang lahat ng kanyang pinagkakaabalahan, lahat ng kanyang mga appointments, lahat ng kanyang mga meetings, lahat ng kanyang mga schedule, sapagkat very hectic ang schedule po ni Zacchaeus, sapagkat siya po ay chief tax collector that time. Pero dumating po sa buhay ni Zacchaeus na siya po ay nabago po yung kanyang hangarin sa buhay. Makinig po kayo mga kapatid, mabuti sa oras na ito. Ito pong mga ginawa ni Zacchaeus ang nagpabago sa sitwasyon ng kanyang isip, ng kanyang puso, ng kanyang kalagayan sa buhay. Wala tayong mababasa sa Luke chapter 19 beginning verse 1 up to verse 10 na si Zacchaeus po ay masaya sa kanyang buhay. Wala po tayong mababasa na si Zacchaeus po ay bagamat maperap, mayaman, napakayaman, isang ginagalang at mataas ang katungkulan, pero siya ay napakasaya. Kaya nga po, si Zacchaeus po ay uhaw, sabik, sa isang panibagong sitwasyon ng kanyang buhay. Marami siyang pera pero hindi siya masaya. Marami siyang magagandang alahas, salapi, bahay, sasakyan, sapatos, damit, but never na nakapagbigay sa kanya ng kulay ang mga bagay na iyon. Kaya po si Zacchaeus ay sabik po sa tinatawag na tunay na kaligayahan sa isip at damdamin. Kaya po uhaw na uhaw siya. Meron siyang gustong maranasan pero hindi niya alam kung paano niya ito
sisimulan. But for the first time sa buhay ni Sakeo, tumama po ang mga plano niya sa buhay. Mga kapatid, ito po yung napakaganda na maging padron, maging pattern ng bawat isa po sa atin. Even po mga naka-tune in sa social media ngayon sa ating pong gawain. Kung nagnanais po tayo ng isang tunay na pinagpala at napakasayang buhay, ito pong ginawa ni Sakeo ang ating pong dapat na gayahin. Unang-una, papaano pong nabago ang isip at puso at sitwasyon sa buhay ni Sakeo? Paano pong nagkaroon siya ng tunay na napakasayang buhay? Unang-una, nagkaroon po siya ng new desire. Everybody say, new desire. Nagkaroon siya ng bagong hangarin. Maaaring si Sakeo po wala pong ginawa sa kanyang buhay kundi maghangad, magkamal, palakihin ang kanyang kayamanan. Palakihin ang koleksyon ng buwis during that time. Maaring ito lagi yung kanyang napakatinding hangarin o itinatawag na new desire sa kanyang buhay na lagi niyang mini-meeting, lagi niyang minomotivate, lagi niyang kinagagalitan, lagi niyang pinupus ang kanyang mga kolektor na palakasin ang income ng buwis sapagkat kapag bumababa ang income ng buwis, liliit ang ating kita. Maaring ganon. Bagamat nagagawa ni Sakeo na lagi niyang i-motivate, lagi niyang i-fuse ang kanyang mga agents, ang kanyang mga kolektor. But at the end of the day, hindi yun nakapagbibigay ng tunay na saya at tagumpay sa buhay niya. It is useless. But for the first time in his life, nabago po ang hangarin ni Zacchaeus. Sabi po doon sa Luke chapter 12 verse 2 to 3, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Sabi po sa Tagalog, may isang taong roong ang pangalan ay Zacchaeus. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. He is a very wealthy. Pero may question mark yung pong kanyang napakalaking kayamanan. Siya po ay chief tax collector. Namumunini sa salapi at kayamanan. Kaya po siya ay napakayaman during that time. At sabi po sa verse 3, makinig po kayong mabuti, sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Yung pong word na sinisikap, yung po yung matinding desire. Yung po yung matinding new desire ni Zacchaeus. Na napakatindi po ang pagsisikap niya na gusto niyang makilala, makadaupang palad si Jesus sapagkat gusto niyang makilala kung sino talaga ito. Mga kapatid, yan ang kauna-unahang hakbang na ginawang tama ni Zacchaeus kung bakit nagkaroon ng great changes, great transformation ang buhay ni Zacchaeus. Nagkaroon siya ng isang bagong simulain. Kapatid, I tell you, sa taong year 2024, alam kong kilala mo na si Jesus. Pero, kung patuloy mo pang pakakanasain, patuloy mo pang pakakaasamin na magpapakalalim pa para patuloy mo pang makilala sa mas malalim na kaparaanan, sa mas biblikal na kaparaanan, espiritual na kaparaanan, kung sino talaga si Jesus na iyong tinanggap sa iyong buhay. I tell you kapatid,
yan ang isang napakagandang right new beginning sa taong year 2024. Sapagkat kung papaanong si Zaccheo, nasa kanya na lahat ang pinapangarap ng isang tao. Salapi, damit, bahay, sapatos, o iba't ibang uri na mga pinapangarap ng tao sa mundo. But never itong nakapagbigay ng tunay na kulay at ligaya sa buhay niya. Wala tayong mababasa sa Book of Luke chapter 19 na siya ay masaya. Ang sabi lang po doon, siya ang pinuno ng mga maniningil na buwis. Siya ay napakayaman. Siya ay pandak. Yan lang po ang description ng Bible kay Zaccheo. But wala tayong mababasa na siya po ay pinagpala. Siya po ay maligaya. Siya po ay matagumpay. Pero dito po ngayon, sa ating pinag-aaralan, ipakikita ko po ngayon sa inyo kung papaanong nabago ang puso, isip, sitwasyon ni Zaccheo. Sapagkat siya po ay nagkaroon ng tinatawag na new desire. Kaya mga kapatid, lahat naman po tayo ay nagkakaroon ng hangarin. Lalo especially po yung tinatawag na New Year resolution. Lahat po tayo may nais, lahat po tayo may pinapangarap, lahat po tayo ay may gustong ma-achieve, may gustong maabot sa buhay. Lahat naman po yan ay hindi po masama. Pero ang gusto ko po ngayon bigyan ng diin at i-emphasize sa inyo mga kapatid. Tiyakin po natin na sa lahat ng ating magiging new desire sa buhay in this year 2024, first of all, ang Panginoon ang priority natin. Dito po kasi, ang naging priority ni Zaccheo sa kanyang new desire, sa kanyang bagong hangarin, ay gusto niyang lubusang makilala kung sinong itong Jesus na ito na nababalitaan niya. Isinantabi niya ang lahat. Iniwan niya ang lahat. Pumunta siya sa isang lugar na kung saan nandoon ang Panginoong Jesus na nagmi-minister, nangangaral, nagpapagaling, gumagawa ng himala. Pero makikita po natin si Zaccheo, hindi po basta lang niya hinangad, hindi po basta lang niya pinangarap ang kanyang bagong hangarin, bagkus ito po ay sinamahan po niya ng gawa. Kaya ang napakaganda po nagagawin po natin mga kapatid, wag lang po tayong mangangarap, wag lang po tayong maghahangad. Sa bawat paghahangad at pangangarap po natin sa buhay, lagi nating i-first priority ang Panginoon, and then after that, right on the spot, samahan po natin ang gawa. Ito po ang ginawa ni Zaccheo. Hindi na natiling pangarap, hindi na natiling ambisyon. Bagkus, kung ano yung pumasok sa isip at puso niya, right on the spot, kinakbangan niya po yun. Pero makikita po natin mga kapatid, sa bawat hangarin, sa bawat pangarap, hindi po yan madali at hindi yan basta-basta mangyayari. Sapagkat marami po tayong kakaharapin na mga blocks, mga hadlang, at yan po'y naranasan ni Zaccheo. Nung siya po'y nandoon na kung saan nandoon ang Panginoong Jesus, hindi po niya ine-expect napakaraming tao nagsisiksikan. Ang problema po kay Zaccheo, pandak po siya. More or less 4 feet lang po ang taas niya. Hanggang dito lang po siya. Kaya po, makikita po natin si Zaccheo, ang laki po ng problema niya. Paano siya makakalapit kay Jesus? Paano niyang makikita ng personal si Jesus? Nandoon po yung bagong desire niya, hinakbangan niya. Pero ang problema, may matinding hadlang. Sapagkat siya'y pandak, kahit tumingkayad siya, hindi niya makikita kahit anino ng Panginoon. Kung makikipagsiksikan siya, hindi niya kaya makipagsiksikan sapagkat maliit siya. Wala siyang puwersa. Kaya mga kapatid, ang ikalawang ginawa ni Zaccheo,
Ito yung matindi na ginawa niya, bagamat may hadlang, bagamat may mga hindrances, hindi niya makikita ng personal ang ating Panginoon. Pero hindi pumasok sa isip niya, hindi pumasok sa kanyang damdamin, ako ay ginagalang na tao. Ako ay may posisyon na tao. Ako ay may sinasabing tao. Hindi ako karapat dapat makipagsiksikan dito. Nakakahiya na ako'y makita ng mga taong ito na bilang isang may mataas sa katungkulan, hindi ako bagay sa lugar na ito para lang kay Jesus na ito. Uuwi na lang ako. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras at panahon para lamang kay Jesus. Pero mga kapatid, hindi po ganun eh. Dahil nga po, pinangatawanan ni Sakeo yung kanyang matinding bagong hangarin. Hindi siya papayag na yung kanyang bagong hangarin ay hindi matutupad. Kaya gumawa po siya ng bagong plan. Nagkaroon po siya ng tinatawag na new plan. Mga kapatid, halaga po ang tinatawag na mga new plan sa ating buhay. Kung gusto niyo po ng taong year 2024 ay maranasan po natin ang tinatawag na highly favor na aking pong idiniklara ngayon ng taong 2024, it is a year of freedom and highly favor. Atin pong diniklara kung ano po yung pangalang ibinigay sa atin ng Diyos sa taong 2023. At yung pangalan pong ito na freedom and highly favor, ito po ay magmamanifest sa ating mga buhay. At ito po ang matindi sa taong 2024 ay mararanasan po natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, kailangan po natin magkaroon ng mga new desire, bagong hangarin, mga hangarin na hindi lamang po nakasentro sa ating pansariling gusto, kundi bagkos first priority dapat ang Panginoon sa mga bago nating hangarin. Kaya sabi ni Lord, John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kaya makikita po natin mga kapatid, ang isang taong patuloy na naghahangad ng mga bagay na para lamang sa kanyang sarili at siya'y patuloy na hindi niya namamalayan na napapalayo ang isip, ang puso at espiritu niya sa Diyos. Ang Panginoon ang may sabi, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya hindi po masasatisfied ang bawat isang tao na makamit man niya ang yaman ng mundo. Magkaroon man siya ng mga bagay na pinapangarap ng lahat ng tao. Pero siya'y napalayo ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang buhay sa Diyos. Sabi ni Lord, it is nothing. Alam niyo mga kapatid, ang masarap po na tagumpay sa buhay, nagtatagumpay tayo na kasama natin ang Diyos. Ang pinakamahirap pong tagumpay sa buhay ay yung hindi mo na pala kasama ang Diyos pero hindi mo pa alam. Why? Sapagkat kapag ang tao ay nagtatagumpay na hindi niya kasama ang Diyos, magyayabang lang siya, magmamapuri lang siya. Gaya po ng lalaking hangal. Nasabi ng lalaking hangal, saan ko ilalagay yung napakalaking ani ko na ito? Puno na lahat ang aking bodega, ang aking kamalig, pero ang dami ko pang aanihin. Pansinin niyo po yung taong nagtatagumpay pero hindi kasama ang Diyos. Hindi sa makaiisip ng mga bagay na makapagpaparangal sa Diyos. Lahat ng iisipin niya sa panahon ng tagumpay sa buhay ay pawang nakasentro sa kanyang sarili. Ano sabi ng lalaking hangal? Alam ko na. Pagigiba ko lahat ng aking bodega. Magpapatayo ako ng mas malalaking bodega para iimbak ko ang napakaraming ani na aanihin ko pa sa panahon ng tag-ani. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Sapagkat naririnig, nalalaman ng Diyos ang kanyang mga plano. Nagtatagumpay siya, pinagpapala siya, sa masagana siya pero nakalulungkot sa panahon ng tagumpay.
Hindi niya alam, napakalayo niya sa Diyos. Malayo na sa Diyos ang isip niya. Malayo na sa Diyos ang puso niya. Wala na siyang iniisip para sa kalooban ng Diyos. Pawang pansarili lang niya. Iyan po ang sinasabi ko po sa inyo na napakahirap sa isang tao na magtagumpay na hindi mo nakasama ang Diyos. Kaya ito po tinuturo ko po sa inyo mga kapatid. Sa taong 2024 mga kapatid, tayo po'y nagdideklara ng highly favor sa taong ito. Pero ang nais ko po na mangyari sa atin lahat, dumanas tayo, maranasan natin ang highly favor, pero kasama natin ang Diyos. Sabi ng Diyos sa laing hangal, hangal, sa gabi ring ito, kukunin ko na ang buhay mo. Sino makikinabang na mga kayamanang pinagpagalan mo, inipon mo? Sino makikinabang niya? Kaya mga kapatid, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Tiyakin po natin na sa lahat ng pangarap, ambisyon natin, sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos, tiyakin po natin na hindi nakasentro ang ating mga plano sa mga pagpapalang iyan. Bagkus lagi first priority ang Diyos sa lahat ng plano natin, sa bawat tagumpay at pagpapala na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ito pong si Sakeo, bagamat may matinding hadlang, nagkaroon ng plano. At yung plano niya, nakasentro pa rin kay Jesus. Ano ginawa niyang plano? Sabi po doon sa Luke chapter 19 verse 4, ito po yung matinding planong ginawa niya. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus. Dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi po basta-basta siya nag-isip at nagplano. Ginamit niya ng matindi ang kanyang isip. Parang ganito. Parang narito si Jesus sa loob ng compound na ito. Punong-puno ang compound na ito ng mga tao. Punong-puno, pinagkakalipun-punan. Pero inisip ni Sakeo, walang lalabasan si Jesus kundi doon lang sa gate. Sapagkat walang dadaanan pagkayari ng gawain. Inisip niya, pagkatapos magministeryo ni Jesus, kung saan ito dadaan. At kung saan dadaan si Jesus, umanap siya ng isang puno na kanyang aakyatin. At para pagdaan ni Jesus, makikita niya ng malapitan ang Panginoong Hesus. Ganyan pong mag-isip si Sakeo. Hindi po bara-bara. Hindi po padalos-dalos. Pinag-isipan niyang mabuti kung saan ang exit point ni Jesus after His ministry. Kaya kung saan dadaan si Jesus, doon sa punong iyon na mayroong puno ng sikamoro, doon siya umakyat. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, pananampalataya, napakahalaga po yung tinatawag na mga new plans sa buhay natin. Paano natin paplanuhin ang taong year 2024 sa ating buhay na ang Panginoon ang ating dapat maparangalan, mapapurihan. Ang Panginoon ang dapat natin ma-first priority. Paano natin ito paplanuhin? Hindi po madali yung mga kapatid. Kasi kailangan po talaga may matinding determination, may matinding wisdom na tayo ay gagawin. Hindi lang basta pag-iisip, pagpaplano, kundi ia-actual mo yan. Kagaya po ng ginawa ni Sakeo. Kaya nung nakita niya po ang puno ng sikamoro na kung saan doon dadaan ang Panginoon, siya po ay umakyat. Makinig kayong mabuti mga kapatid.
Hindi madali kay Sakeo na isang 4 na talampakan ang taas na umakyat sa isang puno ng sikamoro na ito po ay may tinik-tinik, masakit, kapitan, tapakan, sapagkat ito po ay hindi po plain ang katawan. May tinik-tinik po ang sikamoro na puno. Pero makikita po natin si Sakeo, dahil siya po ay desidido, dahil siya po ay matindi po ang paghahangad, dahil siya po ay may matinding determination na gusto niyang makilala kung sino ang Panginoon Jesus na ito, lahat po yun ay in-overcome niya. Unang-una, pagtatawanan siya. Pangalawa, bababa ang dignidad niya. Isang iginagalang, isang napakayaman, pero papanik lang ng puno at uukyabit sa puno para lang sa ating Panginoon. Pero lahat po yun in-overcome niya. Hindi niya po inisip ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa kanya kung ano yung kanyang nararamdaman na bagong hangarin. Ganyan po mga kapatid, kapag may gagawin po sa atin ng Panginoon at meron pong mangyayaring matindi sa buhay natin, kapatid, I tell you, huwag mong isipin ang sasabihin ng tao sa iyo. Huwag mong isipin ang husga at paghatol ng tao sa iyo. Ituon mo, i-focus mo ang puso't isip mo sa pagpapatuloy, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat yung mga taong humuhusga na ito, yung mga taong nagtatawa sa iyo, ang matinding balik sa kanila. Ang matinding balik sa kanila kahit wala kang ginagawang ganti kapag ikaw ay sinasamahan na ng Panginoon. Kapag ikaw ay pinagpapala na ng Panginoon, napakasakit sa mga mata at damdamin at isip ng mga taong nagtatatwa, umuhusga sa iyo, na makita nila isang araw, nagtatagumpay ka sa buhay dahil kasama mo ang Panginoon. Sapagkat pinariority mo siya. Inuna mo siya. Hindi mo muna inisip. Binaliwala mo ang sasabihin ng tao. Binaliwala mo ang maaaring pagtawanan ka ng tao, kutyain ka ng tao. Masarap na tayo pagtawanan, kutyain ng tao, pero sa mata ng Diyos, nabibigyan natin siya ng glory at parangal sa lahat ng ating bagong hangarin at bagong mga plano. Kung ang mga bagong hangarin at mga bagong plano na ating gagawin sa taong 2024 ay makapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Diyos, kahit pagtawanan ka ng tao, ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, kapatid, ituloy mo yan. Ituloy mo yan. Ako yan lang po yung prinsipyo ko sa buhay. Di baling pagchismisan ako ng tao ngayon. Di baling tuyain ako ng mga tao ngayon kahit sa mga paligid ko. Di baling husgahan ako ng tao. Pero ang ayokong husgahan, ang Diyos ang maghusga sa akin dahil hindi ko sinunod ang kanyang kalooban sa buhay ko. Napakasarap na kahit ikaw ay hinuhusgahan at hinahatulan, pinagchichismisan ng mga kasinungalingan, pero ang masarap, sa lahat ng iyong bagong hangarin at bagong mga plano ay nakapagbibigay ng kapurihan ito sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya alam niyo po, si Sakeo, tiniis niya yung pagtawanan siya. Tiniis niya yung hirap ng pagpanik sa puno ng sikamoro sapagkat may matindi siyang bagong hangarin sa kanyang buhay. Hindi para sa kanya, kundi para sa Panginoong Hesus. Okay, ano ang naging bunga ng kanyang bagong plano? Kasi alam niyo po mga kapatid, all our new plans, lahat ito ay may dulot na bagong resulta. Makinig po kayo mabuti. Lahat ng ating mga bagong plano sa buhay, lahat ng ating mga bagong hangarin sa buhay, sinamahan mo ng mga bagong plano at ginawa mo yan, inaktwal mo yan, titiyain ko sa iyo kapatid, kinabukasan lang,
meron yan resulta sa buhay. Kaya yan yung sinasabi ko, kapatid, kung ano yung nararanasan mo ngayon, bunga yan ng ginawa mo kahapon. Kung ano yung pinagtuunan mo, pinagpokosan mo, saan mo idinedicate ang oras at buhay mo, kung ano ka ngayon, iyan ang bunga ng ginawa mo kahapon na mga plano at hangarin mo sa buhay. Kaya makikita po natin, si Sakeo nagkaroon ng bagong plano, si Sakeo nagkaroon ng bagong hangarin, bagong plano, and then after that, right on the spot, merong naging bunga yon. Ano po naging bunga? Sa lahat ng sacrifices, sa lahat ng kahihiyan na tiniis ni Sakeo, kahit siya'y mayaman, iginagalang, napakapera, head ng chief tax collector, lahat yon, kinain niya lahat yon, tinanggal niya yung pride niya, pero ang bunga nun, matindi. Anong sabi po ng Luke chapter 19 verse 5? Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon. Tapos na po si Jesus ang mag-ministering. Naglakad na. At nung tumapat si Jesus habang naglalakad, papaalis na po doon sa lugar, natapat sa puno ng sikomoro na kung saan nandoon si Sakeo. Ang sabi po ni Jesus, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad dyan. Tutuloy ako sa bahay mo. Wow! Praise God! Unang-una mga kapatid, pansinin niyo po, libo-libo ang mga tao. Libo-libo ang mga tao doon sa lugar na yon. Lahat gusto makadaupang palad ng Panginoon. Lahat gusto makalapit sa Panginoon. Pero isipin nyo kapatid, bakit si Sakeo binigyan ng importansya ng ating Panginoong Hesus? Hindi naman siya kilala ni Jesus eh. Pero pansinin niyo po, nung matapat ang Panginoong Hesus sa puno na kung saan nandun si Sakeo, tinawag po siya sa pangalan. Sakeo, bumaba ka dyan at tutuloy ako sa bahay mo. Okay, tinan niyo po kung bakit binigyan po ng importansya ng ating Panginoong Hesus si Sakeo. Ito po ang napakalaking katotohanan na alam ng ating Panginoong Hesus ang laman ng isip at puso ng bawat isang tao. Kahit nagmi-minister ang ating Panginoon, napakalayo niya, pero makikita po natin ang ating Panginoong Hesus ay hindi pangkaraniwang tao. Alam niya sa libo-libong mga tao, overcrowded during that time, alam niya na merong isang tao na matindi ang hangad, matindi ang hangarin, maraming isinacrifice, merong totoo na damdamin na gustong-gusto siya talagang makilala kung sino siya. At yun ay alam na alam ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, sa taong year 2024, walang makapaglilihim, walang makapagtatago sa kaalaman ng ating Panginoon. Nasaan man tayong lugar, nasa pinakamalayo man tayong sulok ng daigdig, nasa ilalim man tayo ng lupa, nasa yungib man tayo, pero lahat ay hayag at lantad sa paningin ng ating Panginoon. Alam niya kung sino-sino sa atin ang tunay na naghahangad, nagnanais na ang ating Panginoon ay patuloy na gusto siyang parangalan, papurihan, pasalamatan, sambahin.
itaas sa kanyang buhay. Alam ng Panginoon, sa more than 7 billion people all over the world, 8 billion more or less population na kahit nasa ang panig ng mundo, alam ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na may matinding hangarin na lubusan siyang makilala at gusto siyang parangalan. Sapagkat sa libo-libong taong nagkakagulo, nagtutulakan, during that time, makikita natin si Sakeo na hindi nakalapit, pero ang tindi ng laman ng puso't isip. Sinet aside ang lahat ng pinagkakaabalahan sa buhay at gustong makilala si Jesus kung sino ito. Kaya nung pagtapat ng ating Panginoon doon sa puno ng sikamoro na kung saan nakaukyabit si Sakeo, tumingala ang ating Panginoon na tinawag ang kanyang pangalan, Sakeo. Doon pa lang po, sobra na pong panalo si Sakeo. Tinawag sa pangalan si Sakeo. Doon pa lang, nakaka-overwhelm po yon. Bibigyan ko po kayo ng example para maintindihan niyo po yung nararamdaman ni Sakeo. Para maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Like for example, ito po sa bayan ng San Ildefonso. Sa gym ng San Ildefonso. Pupunta mamaya ang Pangulong Bongbong Marcos. At tayo po isa sa gusto-gusto natin makapunta rin sapagkat sabik tayong makita ng personal ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa pagtayo ng Pangulong Bongbong Marcos sa entablado ng gym ng San Ildefonso, gamit ang malakas na microphone, minention ka ang iyong pangalan, pinatayo ka, at ikaw ay pinasalamatan. At sinabi sa iyo, mamaya, sinabi pangalan mo, pagkatapos ko dito, gusto kong pumunta sa bahay mo. Ano mararamdaman mo? Hello? Ano mararamdaman mo? Presidente ng Republika ng Pilipinas, tinawag ang pangalan mo sa karamihan, libo-libong tao at sinabi, mamaya pagkatapos kong magsalita dito, tutuloy ako sa bahay. Hindi po yun pangkaraniwang tao. Presidente po yun ng ating bansa at kilalang kilala. Ganun po ang naramdaman ni Sakeo. Nang sinabi ng Panginoon kay Sakeo, Sakeo, bumaba ka agad dyan. Pupunta ako ngayon, tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Ito po ang naging bunga ng matinding desire, matinding pagpaplano ni Sakeo. Unexplainable experience na hindi nyo kayang i-explain kahit kayo, kahit ako, sapagkat ang makapag-i-explain lamang nun ay yung taong tunay na nakaranas ng experience yun. Kaya mga kapatid, walang talo, walang lugi. Sa bawat isang laging may bagong hangarin, may mga bagong plano na laging konektado sa kalooban at gusto ng Diyos sa buhay natin. Every time na tayo magkakaroon ng bagong hangarin, bagong mga plano na ang lalo't higit ang priority sa mga bagong hangarin at bagong plano ay ang ating Panginoon, mawiwindang ka sa mararanasan mong kakaibang galak, experience, sapagkat iba ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kaya alam niyo po, alam niyo mga kapatid, nagkaroon po ng new experience si Sakeo
na hindi po niya naranasan kahit siya'y bilyonaryo, kahit napakaganda ng bahay niya, kahit mga ginto pa ang mga kopa na iniinuman niya, kahit napakaganda ng kanyang masakyan, never niyang naranasan yung naranasan niya nung si Jesus, ang ating Panginoon, ay binigyan siya ng importansya sa gitna ng libo-libong mga tao, babae at lalaki, bata at matanda. Tingnan niyo po yung new experience ni Zaccheo. Sabi po doon sa Luke 19 verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Noong nagkaroon po ng new desire si Zaccheo, hinakbangan niya po yun kagad. And then after that, he have a new plans. At doon po sa bunga ng bagong plano niya, dito na po niya na-experience ang never pa niyang na-experience sa tanang buhay niya. Ulitin ko po, napakayaman niyang tao, but never niya na-experience ang sobrang saya sa kanyang buhay. Pero sa pagkakataong ito, nung sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, Zaccheo, bumaba ka agad sa punong iyan at tutuloy ako ngayon din sa bahay. Sabi po doon sa Luke chapter 19 verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap sa kanyang bahay ang Panginoong Jesus. Wow! Praise God! Purihin ang Panginoon. Sabi po doon, tuwang-tuwa, galak na galak. Galak na galak si Zaccheo. So he came down at once and welcomed him gladly. Grabe po yung saya, grabe po yung tuwa, grabe po yung galak ni Zaccheo sapagkat nagbunga yung kanyang ginawang matinding desire, nagbunga yung kanyang ginawang matinding plano. Brothers and sisters, ito po yung mararanasan po natin mga kapatid in this year 2024. Kapag pinasimulan po natin sa buhay natin sa taong year 2024 na nagkaroon po tayo ng mga new desire, connected the will of our Lord, new plans, connected the will of our Lord, makakaranas po tayo ng mga new experiences na hindi pa po natin nararanasan, na yung galak mula sa salapi, yung galak mula sa kayamanan, yung galak mula sa mga material things. Lahat ito ay higit ang mararanasan natin kapag ang Panginoon ang siyang nagparanas sa atin. Kaya alam niyo po mga kapatid, wow! Nung bumababa po si Zaccheo, maaari ito po'y natataranta. Ni hindi niya alam kung paano siyang bababa, maaari ito po talaga maaaring nagpatihulog na lang siya sapagkat hindi niya lubos maisip na tinawag siya sa pangalan ng ating Panginoon. At ang pinakamatindi ron, sa dinami-dami, libo-libo na mga taong pwedeng puntahan ng Panginoon sa lugar na yon. Pero sa bahay mismo ni Zaccheo, gustong pumunta ng ating Panginoon. Kaya sobrang galak, sobrang saya ni Zaccheo during that time. Okay, mga kapatid, ito po yung last point. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng bagong hangarin patungkol sa ating Panginoon at nagkaroon ng bagong mga plano patungkol pa rin sa ating Panginoon, ang resulta noon, it is a new experience. Sino rito mga kapatid ang gusto makaranas sa taong 2024 ng new experience? Comes from our Lord. Amen. Napakasarap po na magkaroon tayo ng next dimension,
New experiences, hindi mula sa tao, hindi mula sa mundo, kundi mula mismo sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung best experience na napakasarap na maranasan natin. Na maghahalo ang luha, sipon sa pag-iyak, pero hindi ka umiiyak dahil nalulungkot ka. Umiiyak ka dahil hindi mo kayang i-explain mismo sa sarili mo yung galak, yung tuwa na nararanasan mo dahil nagkaroon ka ng bagong desire, bagong mga plano sa ating Panginoon. At yan po ang naranasan ni Sakey. Ito na po mga kapatid. Yung new experience comes from our Lord. Ang dulot po pala nito na tatransform yung mind, emotion, and heart ng bawat isang tao. Because Zacchaeus, he experienced a next level. He experienced a new presence comes from our Lord. Nagpasimula po na na-transform ang isip, ang damdamin, at puso ni Zacchaeus. Kaya, napakahalaga po mga kapatid, na ang isang tao ay maranasan niya ang kapangyarihan, ang pag-ibig, ang importansya ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. The moment we experience for that, ito po ang magtatransform sa isip, sa emosyon, at sa puso ng bawat isang tao. At yan po yung naranasan ni Zacchaeus. Sabi po ng Bible, he was a wealthy man. Napakayaman po ni Zacchaeus. Pero wala po tayong mababasa sa Bible na kahit napakayaman ni Zacchaeus, tumulong siya. Nagkawanggawa siya. Nagpamigay siya. Wala po. Wala po tayong mababasa sa Bible na nakarecord on the Bible na si Zacchaeus na napakayaman ay matalungin, mapagbigay, mapagkawanggawa. Kahit sobra-sobra ang kaniyang kayamanan. Why? Sapagkat wala pa po siyang tamang relasyon sa Panginoon. Sapagkat hindi pa po niya nararanasan ang kapangyarihan at ang presence ng Panginoon. Kaya hindi pa po nababago talaga ang puso at isip niya. But that time na ang ating Panginoon ay nag-volunteer, sabi niya kay Zacchaeus, bumaba ka Zacchaeus sa punong iyan. Gusto kong tumuloy sa bahay. Tuwan-tuwa po si Zacchaeus at maaaring doon sa loob ng bahay, nagpahanda si Zacchaeus ng pagkain para sa Panginoong Hesus, para sa mga alagad, at sabay-sabay silang kumakain. Doon sa bahay ni Zacchaeus. Maaaring doon pa lang sa daan, dahil kasabay ni Zacchaeus, ang Panginoong Hesus ay naglalakad patungo sa kanyang bahay. Maaaring nakaakbay ang ating Panginoon kay Zacchaeus at sila'y nagkukwentuhan. At doon pa lang sa panahong iyon, dumadaloy na ang anointing, dumadaloy na ang divine presence, dumadaloy na ang ibang kuryente at kapangyarihan sa buhay ni Zacchaeus. Ang isip at puso ni Zacchaeus iba na, may nangyayari na, may nagaganap na. Sapagkat ang Panginoong Hesus, He is a very powerful Lord. Di sa basta-basta tao. Kaya, bago pa lang sila makapasok sa bahay ni Zacchaeus, dahil sila magkasabay na lumalakad ng Panginoong Hesus, maaaring sa pagkukwentuhan nila, si Zacchaeus po ay na-born again na. Si Zacchaeus po ay tinanggap na niya na Panginoon ng kanyang buhay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung kumakain na po sila, may nangyari na po.
may na-transform na po sa buhay ni Sakeo. Ano po ang sabi po ng Luke chapter 19 verse 8? At bago ko po basahin yung Luke chapter 19 verse 8, ang ikaapat po na puntos ay nagkaroon siya ng new heart. Bagong puso. Ang bagong puso po'y hindi nabibili sa butika, hindi nabibili sa supermarket, at hindi natin pwedeng hingin kahit kanino. Ang bagong puso po nagmumula sa Diyos. Ezekiel chapter 36 verse 26, God said, I will give you a new heart and new spirit. So, ang bagong puso, kahit gusto mo magkaroon ng bagong puso, hindi yan mangyayari sa iyo habang hindi ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nung malaman ng Panginoong Hesus na itong si Sakeo, kahit makasalanang tao, ay nagkaroon ng bagong hangarin para kay Hesus. Nagkaroon ng mga bagong plano. Nalaman ng Panginoon, worth it na si Sakeo ay bigyan ng bagong puso. Kaya nung naranasan na po ni Sakeo na may bagong puso na siya, nawala na po kay Sakeo yung pagiging maramot, pagiging sakim. Makinig po kayong mabuti mga kapatid. Kapag naranasan ng isang tao na magkaroon siya ng bagong puso, hindi ka na magiging maramot. Hindi ka na magiging sakit. Hindi na nakasentro ang mga pangarap mo sa pansarili mo lang kagustuhan, kundi lagi nakasentro ang Diyos sa lahat ng pangarap mo. Ano po ang manifestation na si Zacchaeus ay nagkaroon ng bagong puso? Sabi po ng Luke chapter 19 verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Unang-una, pansinin niyo po, nung tumayo po si Zacchaeus mula sa hapagkainan, kasabay niyang kumakain ng Panginoon at mga alagad ng Panginoon. Sa kanyang pagtayo, pansinin niyo po, hindi po niya tinawag sa pangalan si Jesus. Ang sabi niya po, Lord. So, kinilala niyang Panginoon si Jesus that time. Hindi na po tao ang kanyang pagtrato kay Jesus. Lord! Narito po ako, Panginoon. Handa ko pong ibigay ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. Mga kapatid, hindi po milyonaryo si Zacchaeus. Bilyonaryo si Zacchaeus sa panahon natin. Bilyonaryo. Sapagkat he is a chief tax collector. Pero sabi niya, my half of my possession. Handa kong ipamigay sa mga mahihirap. At kung may nadaya man ako, sabi ni Zacchaeus, 4 na ibayo ko ibabalik. So meaning to say, handa po ipamigay lahat ni Zacchaeus ang kanyang kayamanan. This is the true manifestation na nagkaroon siya ng bagong puso. Which is dati hindi naman po ganyan ang puso ni Zacchaeus. Wala siyang panahon tumulong, wala siyang panahon magpamigay. Pero ngayon, dahil siya po ay nakaranas ng bagong puso mula sa ating Panginoon, na bago po ang prinsipyo niya.
Kaya mga kapatid, ang tunay pong Kristiyanong may bagong puso, hindi na po maramon, nagiging generous. Hindi po malaking issue sa kanya ang tumulong, ang magbigay, ang mag-share. Kasi nga po, this is manifestation of a new heart comes from our Lord. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi po natakot si Sakeo na lahat ng kanyang kayamanan that time na matagal niyang inipon, matagal niyang isinave sa isang kisap mata lang, ito'y kanyang ipamimigay. Di po siya natakot. Pero alam niyo mga kapatid, wala pong nakatala sa Bible na si Zacchaeus ay naghirap, nagdalita. Wala. Sa akin pong pag-aaral, si Zacchaeus po ay lalong pinayaman, pinagpala ng Diyos. Bakit ko po nasabi? Sabi po ng Proverbs 11:24-25, ito po ang sabi ng Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti. This is the promise of God sa bawat isang magiging generous. Sabi po ng Diyos sa Kawikaan 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Mga kapatid, kapag sinabi ng Diyos, itaga mo sa bato, tuto pa rin yun ng Diyos. Tiyak po yun. Habang ang tao'y nagiging mapagbigay, ang deklarasyon ng Diyos, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Alam niyo ba yung mga taong mayayaman sa bansa natin, kung ano po ang sekreto po nila? Napaka-generous po nila. Isa na po dyan si Ramon Ang. Si Ramon Ang po, bilyon-bilyon kung magpamigay. Tumutulong sa gobyerno, wala po siyang income. Ipinalinis po ang ilog Pasig. Ang plano nga po niya, lahat ng ilog, lahat ng nagiging cost ng baha, nililinis niya po yun. Ang laki pong gastos, araw-araw, 100 milyon. Tulong lang niya po yun sa gobyerno. Ang dami pong ginagawa na pagtulong ni Ramon Ang na hindi po na ibablog, hindi po na ibabalita. Pero pansinin niyo po si Ramon Ang, hindi naghihirap, bagkus lalong yumayaman. Bakit? Tapat ang Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos, iyon ang mangyayari. Ang taong matulungin, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Gusto niyo pong lalong pagpalain ng Diyos? Huwag niyo pong panghinayangan na kayo po maging matulungin, maging mapagbigay. Nandyan po ang sikreto, mga kapatid. Mag-imbestiga po kayo sa mayayaman tao sa bansa natin. Ang sikreto po nila kung bakit lalo silang yumayaman. Ibinabalik ng Diyos ang blessing sa lahat ng kanilang pinamimigay kasi po yun niya po ang sikreto. Yun lang pong kita ni Ramon Ang sa dressed chicken at light chicken. Ang San Miguel na chicken, masyado pong in demand ngayon ng manok, ay halos 100 milyon po. Araw-araw ang kita niya. Doon pa lang po sa produkto na yun. Sobrang pinagpala ng Diyos ang mga negosyo. Doon pa lang po sa dressed chicken na yun na napakaliit lang po na negosyo niya. Ikukumpara sa multi-billionaire na mga business ni Ramon Ang. Si Ramon Ang, napakasimpleng tao. Nakilala kong bilyonaryong tao pero napakasimple. Walang kayabang-yabang. Very humble. Kaya sabi ng Diyos, ang taong mapagbigay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang mga taong kuripot, ang mga taong tikom, ang mga taong walang hangad na tumulong sa dapat pagtulong. Yan po yung mga taong hindi makakaranas ng highly favored, overflowing blessing. But the moment na tayo po'y naging bukas palad, sabi ng Diyos, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman.
Then verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Pansinin niyo po, yung mapagbigay at yung matulungin, andun po ang sikreto, yung prosperous life, yung successful life. Tandaan niyo po mabuti yan. Yung pagiging mapagbigay at yung pagiging matulungin, nandiyan ang sikreto ng pag-unlad ng buhay. Walang iba kundi ang magmumula yan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Praise God. Kaya mga kapatid, tina-challenge ko po kayo. Sa taong year 2024, kung kayo po'y taong matulungin, taong mapagbigay, i-level up nyo pa po ang inyong pagiging mapagbigay at pagiging matulungin. Maging matalino lang po kayo sa mga taong dapat tulungan. Meron po kasing mga taong tinotolerate natin ang katamaran kapag tinutulungan natin sila. Dapat, sabi nga po, tulungan mong maminwit. Hindi isda lang ibibigay mo lagi. Tulungan mo maghanap buhay ang tao para magsumikap para umasenso. Yun po ang tamang pagtulong. At yung pong pagiging mapagbigay, kapag tayo naging mapagbigay, kaya nga sabi nga po ng Diyos, kapag tayo po ay tumutulong sa mga taong mahirap, parang pagpapautang kay Yahweh. Pagdating ng takdang panahon, ang Diyos ang magbabayad. Kaya mga kapatid, ito po ang naranasan ni Sakey. Naging generous po siya, nabago po ang puso niya, kaya tinan niyo po naging dulot sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya nung marinig sa kanya yon, na yung kanyang kayaman, halos lahat gusto niya ipamigay. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 19, verse 9 to 10, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang tagal na pong si Zacchaeus ay merong relihiyon. Meron siyang sariling relihiyon. Maaaring doon sa relihiyon niya, kahit papalit tumutulong siya, pero hindi pa pala siya ligtas. Nung maligtas lang si Zacchaeus, yung kanyang kaluluwa, nung time na siya po ay nakakilala at nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Hesus. Doon lang po siya naligtas. Kaya po mga kapatid, napakapalad ng isang tao na pinagpapala ng Diyos. Napakapalad ng isang tao na nabubuhay sa pagpapala ng Diyos. And then after that, yung kanyang kaluluwa ay meron ng assurance of salvation dahil may tama siyang relasyon sa ating Panginoon. Praise God! Mga kapatid, sa oras na ito, I challenge you. In this year 2024, unang-una, magkaroon tayong lahat ng new design. Mga bagong hangarin na kumukonekta sa kalooban ng Diyos. And then after that, we have a new plan. Magkaroon tayo ng mga bagong plano na kumukonekta sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos niyan, magkakaroon tayo ng new experience na naranasan ni Zacchaeus. And then after that, new heart. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng isang bagong puso. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa pinakamasarap na maranasan ng isang tao, kahit ikaw ay simple lang ang buhay mo, kahit ikaw ay hindi ganun kayaman, pero sa bawat saglit at bawat oras, meron kang bagong puso, meron kang bagong kagalakan, bagong kapayapaan, sapagkat iyan ang hindi kayang bilhin ng salapit kayamanan sa ibabaw ng mundo, ang bagong puso na mula sa ating Panginoon.